Our topic for today is all about basic data retrieval. Kung paano ba tayo nagre-retrieve or kumukuha ng records or data from the database. Okay, so we have the basic SQL expression clauses. The first one is the select clause. Definition: it gives you the ability to retrieve data in SQL. Self-explanatory lang, no? Yan yung clause na ginagamit kapag gusto nating mag-retrieve ng data. Pag gusto nating kumuha or mag-display ng records from the database. Next, from clause, used to list the tables required for the SQL statement. Ginagamit naman ang from clause para ma-specify natin kung saang table ba kukuhanin yung record. Last is yung where clause. The where clause is used to extract only those records that fulfill a specified condition. Na-discuss na natin to dun sa last tutorial, pero ulitin na lang natin. So, ginagamit ang where clause to filter records. Gumagamit tayo ng condition. Hindi lang sa select statement ginagamit ang where clause. Pati na rin sa insert, update, and delete statement, we have here the typical SQL query. First, select, followed by the columns or column names. And after that is yung from clause. Next ay yung table name. And after that is yung where clause at yung condition. And syempre, hindi naman natin pwedeng kalimutan yung semicolon. Okay, so paano ba sila ginagamit? Halimbawa, meron tayong table dito. Yan. Meron akong database, DB enrollment, at meron akong dalawang tables, TBL students and TBL teachers. Ito yung columns na meron ako sa TBL teachers. ID, last name, first name, middle name, department, and salary. Ito lang din yung tables and database na ginamit natin dun sa last tutorials. Dinagdagan ko lang ng laman. Okay, so halimbawa, gusto kong i-retrieve itong last name, first name, middle name, department, and salary. Paano ko ba gagawin yan? So we have the select keyword. After that is yung columns na gusto nating i-display or i-retrieve. So sabi natin kanina, last name, first name, middle name, department, and yung salary. After nyan is yung from clause. Okay, so saang table ba natin kukunin yung mga columns na yan? Sa TBL students ba or sa TBL teachers? Yun yung dalawa nating pamimilian. So, sa TBL teachers. Lagay lang natin, TBL teachers. Okay, kung hindi nyo naman kailangan ng condition, gusto nyo lang i-display lahat ng data na yan, pwede na kayong hindi mag-add ng where clause. After nyan is yung semicolon and execute. Click lang natin tong green arrow, execute current query. And ayan. Na-retrieve na natin yung last name, first name, middle name, department, and yung salary. According dito sa columns na nilagay natin. Kapag naman gusto rin natin i-display yung ID, pwede natin i-add dyan, ID, comma, then execute query, at ayan. Nandito na yung ID. But kung mapapansin nyo, kaparehas lang din kanina ng records. Remind ko lang din kayo na hindi nasisave yung result ha. Kapag binura nyo yung query or kinlose nyo na yung application, mawawala na rin yung result. Okay? Click lang natin tong table data para mag-view ulit natin yung original table. So kapag gusto nyo lang din i-retrieve lahat ng yan, pwede naman kayong gumamit ng asterisk. Yan. Asterisk means select all columns. Para hindi nyo na i-type isa-isa yung mga columns o yung mga column names. Gamit na lang kayo ng asterisk. Ibig sabihin naman nun ay select all columns. Execute query lang natin. And ayan. Na-display na natin lahat ng columns and rows na meron tayo. We have the ID, last name, first name, middle name, department, and salary. Okay, so where clause. Kapag gagamit naman tayo ng where clause, meron tayong iba't ibang operators na po pwedeng gamitin. We have the equal, not equal,
greater than, less than, greater than or equal, and less than or equal to. First, dun muna tayo sa equal sign. Halimbawa, ang gusto kong i-display ay yung records lang ng mga teachers na nasa Filipino department. So, add lang natin yung where clause. Where? Saan ba tayo magbe-base? Dito sa department column. So, type natin department or dep is equal to, ano ba yung kukunin natin? Yung records lang ng mga teacher na nasa Filipino department. So, equate lang natin siya sa Filipino. So, string, lagi siyang nakapaloob sa double quotes. Right? Ayan. Execute natin. At, ayan. Ang magdi-display na lang ay yung records ng mga teachers na nasa Filipino department. Kapag naman ang gusto nating mag-display ay yung records ng mga teachers na nasa English department, papalitan lang natin to ng English. Check natin yung tables. So, yun ay sina Ma'am Vallejos and Ma'am Navarro. So, dapat sila yung mag-display. Palitan lang natin to ng English. Execute. And, ayan. Ang nag-display na lang ay yung records nila Ma'am Vallejos and ni Ma'am Navarro. Okay, so proceed naman tayo dun sa not equal operator. Palitan lang natin yung equal sign ng not equal sign. Ang ibig sabihin nito ay i-display niya lahat ng records ng mga teachers na hindi part ng English department dahil not equal, no? So, ang mangyayari, ang i-display niya ay yung records lang ng mga teachers na wala sa English department. So, yun ay sina Ma'am Gamay, Sir Visita, Ma'am Emor, and Sir Hipolito. Sila lang yung hindi part ng English department. That's why, yung name nila yung magdi-display. Okay? Ang hindi lang nag-display ay yung mga part ng English department. Dahil yun yung nasa condition natin. Next ay yung greater than. So, magbe-base tayo ngayon sa salary. Ang gusto kong pag-display or ang gusto kong i-retrieve na records ay yung information ng mga teachers na mayroong sahod na greater than 11,000. So, lagay natin. Sa salary tayo magbe-base. So, where salary is greater than 11,000. So, ang magdi-display lang or ang mariretrieve nating records ay kila, yan, Ma'am Gamay. Ang salary niya ay 12,000. Si Ma'am Vallejos ay saktong 11,000. So, hindi siya makakasama. So, si Sir Visita ay kasama at si Ma'am Navarro. Silang tatlo. Execute natin. So, yung records nilang tatlo yung nag-display. Ma'am Gamay, Sir Visita, and Ma'am Navarro. Dahil sila yung merong salary na higit sa 11,000. Sahod ni Ma'am Gamay ay 12,000. Si Sir Visita ay 11,500. And si Ma'am Navarro ay 11,200. So, kung gagawin natin tong greater than or equal, mariretrieve din natin yung record nila. Ma'am Vallejos, dahil ang salary niya ay greater than or equal sa 11,000. Pati na rin si Sir Hipolito, dahil ang salary niya ay greater than or equal sa 11,000. So, magiging 5 na yung records na mariretrieve natin. Yan, kasama na si Sir Hipolito tsaka si Ma'am Vallejos. Saktong 11,000 yung sahod nila. At ang ginamit nating operator ay greater than or equal. So, next, try naman natin yung less than. Ang i-retrieve naman nating records ay yung information ng mga teachers na merong sahod na mas mababa sa 11,500. So, sino-sino ba yon? Si Ma'am Vallejos, dahil ang sahod niya ay saktong 11,000. Same din kay Sir Hipolito Harold. Ang sahod niya ay sakto lang din na 11,000. Pati na rin si Ma'am Navarro dahil ang sahod niya ay 11,200. Pati na rin si Ma'am Emor dahil ang sahod niya ay 10,000. So, mas mababa rin sa 11,500. Yan. So, ang mariretrieve nating records ay kila Ma'am Vallejos, Ma'am Emor, Sir Hipolito, and Ma'am Navarro. Yung salary nilang apat ay mas mababa sa 11,500. Okay, so kung gagawin naman natin to less than or equal to 11,500, mariretrieve din natin yung record ni Sir Visita.
dahil ang sahod niya ay saktong 11,500. Yan. So, magiging 5 sila. Execute natin. Yan. So, na-retrieve natin yung record nilang 5. Kay Ma'am Vallejos, ang sahod niya ay mas mababa sa 11,500. Kay Sir Visita, saktong 11,500. Gumamit na tayo ng equal sign. Kay Ma'am Emor, yung sahod niya ay 10,000, which is mas mababa rin sa 11,500. And yung kay Sir Harold Hipolito at kay Ma'am Cristel Navarro, yung sahod nilang parehas ay mas mababa rin sa 11,500. So, yan yung mga operators na pwede nating gamitin sa where clause. That's all for today. Thank you guys for watching and see you sa ating next tutorial.